see the stars, I hear the mighty thunder that falls throughout the universe display. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Next verse. As I wander, I heard the birds sing in the trees. When I look down from smoky mountain grandeur, and hear the brook and feel the gentle breeze, then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Verse 4. Next verse. But when I see that God is Son and sparing, sent him to die, I scarce can take belief that on the cross my burden gladly bearing, in death and life to take away my sin. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Last verse po. When Christ shall come, with shout of acclamation, and take me home, what joy shall fill my heart. Then I shall bow in humble adoration, and there proclaim, my God, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Ay, pwede na po tayo makaupang na. Ito, pangagin na natin yung ating testimony, si Ate Glo. Hello po. Sa dami ng pinag-testimony natin, hindi ko na alam. Yun na lang po, yung nung sabihan ako ni Mama Ren na mag-devotion ako sa mga babies. Ako na ko sinabi kay Mama Ren, ano ma'am, kaya ko ba yan? Nung kagad na sinabi ko, pinabahan na ako na pinabahan. Pero sagot sa akin ni Mama Ren, kaya mo yan. Sabi niya, nagdadasal kita. Mula nung umuwi ako, yung first week pa lang yata lang po, hanggang sa umabot na yung baby's fellowship namin, wala pa rin ako alam kung anong gagawin ko. Sinendan na ako ni Ma'am Renally kung anong dapat kong gawin. Hanggang sa dasal pa rin ako ng dasal. Lord, sabi ko, ano pong gagawin ko? Hindi ko talaga maintindihan, hindi malam ko ano gagawin ko. Ano po, hanggang sa mag-isip ko po, yung bigla na lang pumasok sa isip ko about pain and suffering. Ano po. Yun po, yung na-share ko po sa mga ladies, talaga po tayong lahat talaga dadanas ng Lord.
pagsubok, mga pain, mga suffering. Pero lahat po ng yun, may promises ni God. Doon po nakita ko. Dami pala yung promises ni God. Pagkatapos ng suffering, happiness naman tsaka joy na natin. Yun. Kaya ako naman naaliyak niya. Pinagdaanan ko nga, marami na. Sabi ko nga, Lord, bakit? Kung kailan ako naging Christian, bulkan, lalong dumami, kasi nagsunod ang problema. Alam ko, hanggang sa, hindi ako tumigil. Basta, parang sa ng Bible. Ayun, unti-unti nasasagot yung mga tuturin natin na problema sa buhay natin. Nakikita ko nasasagot. Lahat na bibigyan mo ng judgment na binigay sa iyo ni Lord yun. Dahil pinaplano niya. Ayaw mo. Yung mga nakita ko. yung salipana mo, yung nandinig ko talaga. Kasi yung sa bahay namin, talagang niniyakan ko po yun. Nakita niyo talagang niniyakan ko yun. Pero, pupuntahan na kami pastor niya. Pumasok sa isip ko, lagi ko sinasabi, ayaw ko, napundan namin yan ng mag-asawa. Kami dalawa lang po. Para po kalabaw ang asawa ko dyan. Siya po lahat ang gumawa niya, wala akong katulong. Minsan po, nananahi ako ang taga-abot niya ng mga lulaks. Mga ganoon. Tapos, sabi ko, yung mga anak ko, nagtatrabaho, basta binigyan ako, talagang tipid na tipid ako yan para maipundar ko. Yung lagi na sinasabi ko kay pastor. Never ko sinabi niyan dahil sa pagmamahal ni Lord, sa katakilan ni Lord. Never ko sinabi yun. One day, yun na nga, babawin sa'yo. Pag gustong bawin ni Lord, wala kang magagawa. Wala kang magagawa. Dahil yung buhay sa salisip ko, yan ngayon, lahat ng kilos ko, nauubaya ako sana. Lahat ng nangyayari sa buhay ko ngayon, pinasasalamatan ko, kaya maliit na bagay yun. Ngayon, nakikita ko na yung sa kasagutan niya sa lahat. Dalawa pa ang bahay ko. Bahay ko may kultura ngayon. Tapos mabibigyan ako ng kakataon sana. Yung pa naman magdasal, dahil alam ko kasama ko yung magdadasal. Maibigay ng maayos yung mga dokumentong hinihingi ko. Maibigay na kaagad yung titulong hinihingi ko. Dahil excited na ako lumipat eh. Gusto ko na umalis doon kasi sabi ko ngayon, pag ako pa napalipat na dito, naalis na po sa laguan na to, napapalapit ako sa kalsada. Kahit ano po lahat ng Wednesday, aatenan ko. Kasi ang problema ko po talaga kasi minsan yung pag-uwi ko, tsaka yung wala akong naiiwan sa kuya mo, di bali doon, katabi ko yung mga kapatid ko, mapapagdili lang, kamatitin ng tignan nila. Hindi talaga yung problema ko eh. Kaya, tiwala lang po tayo, lahat po may plano si Lord sa atin. Mararamdaman din po natin para kung araw. Amen. Amen. Nakabless naman po yan, no? So, tiwala lang tayo sa Panginoon kasi yung Panginoon natin, pakapangyarihan niya. At kaya niyang tumulong sa lahat ng problema ko natin. Sige, tawagin na natin ating choir.
Paano to ulit? Dito na lang ako mamaya. Amen. Okay, so salamat sa... So, then, dalawa. Ay, pasok. So, tawagin na natin ating special namin.
sa buhay po natin, gusto makilala po natin yung Panginoon na po. Okay, sige po. So, tuloy na po natin yung ating pong service. Sige, tawagin na natin si missionary po. Magandang hapon po sa inyo lahat. Salamat sa mga awitin ng Panginoon. No? I hope may desire tayo makilala ang Panginoon. Hindi lang na makilala siya natin ng parang for example, nakilala mo si President Marcos by mail, yun mo ba? Pero hindi siya natin nakilala na personal. Gusto ng Panginoon sa atin na makilala siya natin ng personal. Yun yung gusto ng Panginoon, na makilala siya natin. Salamat sa pagtanggol. I hope this afternoon, yung ituturo ko sa inyo ay yung pinaka-sensitibong topic na ayaw minsan narinig ng mga believers. Sinabi ko ito kay Pastor. I hope just open your heart and mind. Willing kang tumanggap ng mga anumang salita na galing sa Panginoon. I hope you will not be negative. Amen po ba? Ito ay nagdadala ng pag-growth sa ating tawag ko, Christian life. Kasi sometimes yung sabi ko na kanina, may mga pastor na natatakot mag-preach sa ganitong bagay dahil ayaw nila yung mga member na umalis sa kanila. Ayaw nilang turuan. Pero I hope, alam kong naturuan na kayo. Pero we will rehearse ang lahat ng mga tinuro natin o ng pastor mo sa inyo o meron ka ng tao ng turo sa inyo para hindi natin malimutan. Amen po ba? Alam mo, sometimes nalilimutan natin yung mga importanteng bagay. Kaya let us open our Bible. I request everybody to stand. Let us open our Bible in the book of Luke, chapter 16. Luke 16 pa rin, di ba? Pero iba na. Luke chapter 16, verse number 10. Just only one verse. Luke 16, chapter 16, verse number 10. There's amen. Basahin natin lahat. Luke 16, verse number 10, really go. He that is faithful in that which is least is faithful, and he that is unjust in least is unjust also in much. Sabi dito niya, he that is faithful in that which is least, sabi dito, siya yung faithful sa mga maliit na bagay. Least. Sabi niya, faithful also in what? In much. Sometimes, sasabihin natin, Lord, bakit ganito lang kami? Bakit pinanganak ako na mahirap? Diba? Sometimes you are thinking that, Lord, bakit unfair sa iyo, Panginoon, na iba na lumaki sila na ganito na. Hindi natin biniblame ang Panginoon, but the reason why God made us poor because gusto ng Panginoon na maging faithful tayo muna sa mga sa maliit na bagay. Amen po ba? Itong prinsipyo yung prinsipyo na to ay totoo. Dahil sabi dito, na he that is faithful and which is least, sabi dito, faithful also in much. And he that is unjust in the least is unjust also in what? In much. Kung hindi ka faithful sa maliit na bagay, hindi ka rin faithful sa malaki. Hindi ka faithful sa maliit na bagay, hindi ka rin faithful sa mga
maraming bagay. That's why this message ay entitled, You Cannot Give to Missions Faithfully. You cannot give to missions faithfully. Oh, medyo strange, no? But let us talk about that. Let us pray. Dear God, Heavenly Father, forgive me for all the righteousness that I committed before you, Lord. Patawarin niyo po ako, especially, Lord, anoint my lips, anoint my tongue. Once again, Lord, use me as a blessings. Use me as a instrument, O God, na maintindihan ng mga tao niyo, Panginoon. Yung gusto mong isabi sa kanila, Panginoon. Lord, ikaw na po bahala, gamitin niyo po ako, pagpalain niyo po yung aming pagsasamba ngayong hapon ito. Maraming salamat. I bring back the glory and honor to your name. In Jesus' name, amen and amen. Umupo po kayo. This is a strange subject, but this subject, you will learn the reason why you cannot faithfully support and give to mission. Sabi dito, the principle that we need, that he that is faithful, that which is least, is faithful also in much. As a believer, we have least in much responsibility. Meron tayong mga maliit na responsable at meron din tayong mga malalaking responsable. We cannot be faithful in a much responsibility if we are not faithful in the least. Yes, for example, if you are a worker of the church, naalala ko nung first year pa ako sa Bible school, ako yung Sunday school teacher ng mga bata. Inassign sa akin yung responsibility. Sa akin paningin ko, bakit mo ilalagay sa mga bata? Dahil yung mga bata, pag nakita lang yung mukha ko, natatakot na yung mga bata. Oo. Natatakot mga bata sa akin pag nakita yung mukha ko. Or bakit mo ko lalagay dyan? Sa tingin natin maliit na responsibility. Doon sa Panginoon, tinatry ka ng Panginoon if you are faithful or not. Sabi ko, Lord, I know you give me this responsibility. I will be faithful to this least responsibility. Hindi ko akalain naging director ako ng youth camp, ng mga juniors camp. Can you imagine? Ginawa ka lang na Sunday school teacher sa mga bata. And then, pag juniors camp namin doon, around 700 plus yung mga bata. Can you imagine if you are not faithful sa maliit na responsibility na binigay ng Panginoon sa iyo? Hindi ka faithful sa mga malalaking responsibility. Kahit sa maliit na bagay. Ha? Nandiyan ba kayo? Bakay na kayo. Some of you has a great desire to support missions and the work of God, but you always fail. Amen ko ba? Meron tayong desire na mag-support sa missionaries, sa mission, sa gawain ng Panginoon. Pero sometimes we fail. Diba? Hope you will listen carefully this time. Number one, quickly lang po, number one. If you don't give your tithes faithfully, Brother Marvin, you cannot give missions faithfully. Number one, if you don't give your tithes faithfully. Bakit? Sabi dito, he that is faithful, that which is least, is faithful in much. Kung hindi ka faithful sa pagbibigay kahit na sa maliit mong tithes, tandaan mo, hindi ka rin magbibigay faithfully sa mission giving. Amen po ba? Alam niyo kung bakit? Hindi pwede na faithful ka sa pagbibigay ng missions tapos hindi ka faithful sa tithes. Hindi balance yun. Walang blessing yun. Hindi ka pagpapalain ng Panginoon kung inuna mo yung missions. Because, number one responsibility natin is what?
pag sa Tagalog yung ano, nawawala na ako. Yung sabi dito, bring ye all the tithes. Pagbalik ng yung kapo, di ba? Tama ba ako sa Tagalog? Ikapo. Ikapo, pagbalik ng yung ano, ikapo. Sinsa na kayo, silonggo ako eh. Yung nandun ako sa Sambuangan, nag-Bisaya din ako, pabihira, sabi ko. Sa Bila ako, nag-Ilocano, sabi ko, yung pinakamahirap na narinig ko na dialect is Ilocano. Grabe, parang nagmumurahan, pero di naman tigil. Pero narinig ko yung Kapampangan. Grabe, sabi ko, parang nag-uusap sila, parang ako yung pinag-uusapan. Hindi mo alam eh. Baka binumura ka na, ganun ba? Sabi ko, mabili. Minsan nabubulol. Minsan meron, nasa mic mo na, nasa dila mo na, nasasabihin mo, minsan nabubulol ka dahil marami ng lingwahe, marami ng dialect yung ano mo. Yung ano mo, narinig mo, at saka, ano ba, ano ba, minsan may tumatawag sa akin, Ilonggo, mag-Ilonggo din ako. Pero may tawag na na Tagalog, magtatagalog din ako. Pag may tumawag sa'yo ng Bisaya, mag-Bisaya ka rin. Minsan nabubulol ka na. Kaya pasensyanin na lang po ako. Amen po ba? Sabi dito, he that is faithful in that which is least, is faithful also in much. Bakit hindi tayo makapagbibigay faithfully sa mission if you don't give your tithes faithfully? Hindi dapat una, yung mission, dapat unang ang tithes. Amen po ba? Tithes is the least responsibility when it comes to giving. Yun yung pinaka-least na responsibility nating mga Kristiyano. Dapat, kaya, tinitry tayo ng Panginoon kung magiging faithful ba tayo. Amen po ba? Huwag nyo sabihin na napipreach kami ng tithes dahil piniparahan kayo namin. No. Hindi namin kaya yan. Huwag nyo sabihin na pag napipreach yung pastor nyo ng giving, sabihin mo, pastor, wala namang pera nito. Dahil giving naman. Yung church namin doon, every last week of the month, you preaching giving. You know, gusto namin ma-record. Dahil yung membro, nalilimot, amen ba? Nakakalimutan yung least responsibility. Maliit na responsibility ng isang members. Tithing, tanda natin is just returning, not giving. I'm reminding you, you are not giving. You are returning. Amen po ba? Bakit? Dahil hindi atin yan sa Panginoon yan. Amen po ba? Let us read, basahin natin. Malachi chapter 3 verse number 10. Yung pinakaayaw ng mga Kristiyanong bersikulo. Malachi 3:10. Pinakaayaw na verse ng mga Kristiyano. Pinakaayaw ba? Hindi. Sa pagsasabihin, pag pinasa, alam ko na yan. Basahin natin. Ma-remind kayo. Amen po ba? Verse number 10. Yeah, bring ye all the tithes. Diba Klaro Kayo, dinala nyo kanina yung tithes nyo. Saan? Hindi sa tindahan. Hindi sa ospital. Alam nyo ba, nagtatize din tayo sa ospital? Nagtatize din tayo sa tindahan. Alam nyo bakit? Pagdating ng araw na na-hospital tayo, nagtatize tayo sa sa ospital. Diba na? Kung ayaw mo mag-tize sa ospital, mag-tize ka sa Panginoon. Amen ba? Dahil may mga promise dito mo makita. Ang promise ng Panginoon. Na hindi ka magkakaroon ng mga problema. Yung mga nag-devour ng mga resources mo. Aalisin na ng Panginoon. Sabi dito, bring ye all the tithes into the storehouse,
that there may be meat in mine house. Oh, the purpose why we give tithes, because the purpose of our tithes, that the house of God, merong ano? Merong pagkain. Amen po ba? Merong makakain yung ano? Yung servant of God. Amen po ba? Yun nang gagaling yung kinakain ng pastor. Sabi dito di ba? That there may be meat in mine house. Sinong bahay yan? Hindi mo bahay yan. Bahay ng Panginoon. Sino nagtatrabaho sa bahay ng Panginoon? Yung pastor. Amen po ba? Diyan pumupunta. Hindi lang sa tiyan ng pastor nyo. Hindi kayo mahahanginan. Walang electric fan, walang kuryente kung hindi kayo magbibigay ng tithes. Amen po ba? Magre-reklamo ko, pastor, ang init mo naman. Ang init naman dito. Bakit? Nag-tithes ka ba? Amen ba? Okay lang sa akin, mainitan ako dahil hindi ako nag-tithes dito. Di ba? Basta, minsan sasabihin mo, pastor, di ako magsimba dahil maliit na ng church mo. Maliit, pero hindi ka naman ito tithes. Amen ba? Tata natin, sabi dito, take note the word bring. Tithes is for the Lord. Amen po ba? Amen. Leviticus 27 verse number 30. Leviticus. Exodus. Leviticus 27 verse number 30. Nandiyan na ba kayo? Sabi dito, and all the tithe of the land. Kita nyo? Of the land, whether of the seed of the land or of the fruit of the tree, is what? The Lord's. It is holy. Unto the Lord. Kahit, sabi dito, and all the tithe of the land, kung meron kang property, meron kang pananim, amen po ba? If you are a farmer, kailangan mo, kailangan ka mag-tithe. Dahil sa Panginoon yan. Amen po ba? Whether of the seed of what? Of the land. Or whether the fruit of a tree is what? The Lord's. Nakikinig ba kayo? Hindi atin yan, ha? Klaro, no? Saan yan? Sa Panginoon, hindi sa atin. Kaya, huwag mong sabihin, nagaling yan sa iyo. Dahil anytime, God can take away. God can take away that part. Pero kang pananim, hindi mo nga dinedicate yan sa Panginoon. Tapos hindi mo pa pinapagamit sa Panginoon. Hindi ka pa nagbibigay ng tithes. Isang bagyo lang yan. Amen ba? Isang bagyo lang yan. Pero kang palayan, isang bagyo lang yan. Pakalala ng Panginoon yan ng mga, doon sa Tagalog yung murat? Taga? Pakalala ng Panginoon yan. Yung yung locust ba sa yung apan, sa tawag doon? Sa Tagalog. Yung kumakain ng ng damo. Yung lumilipad. Grasshopper. Papadala ng Panginoon ito. Ano pa sa Tagalog yan? Ha? Tibakla? Tipaklong. Pagdigil. So, di ba no? Isang padala ng Panginoon, mawawala yan, di ba? For example, ikaw, meron kang paninda, maliit na business. Amen mo ba? Meron kang tindahan. Pag hindi mo yung kinumute, hindi ka faithful,
kahit sa sentimo, hindi ka faithful ha. Tindahan mo, 1 week lang yan. Walang bibili. Oo. Walang bibili. Oo. Pag hindi ka faithful sa Panginoon, sa paghuli ng tithes, sa pagbalik mo ng kapog mo. Ikaw, yung people, kahit nasa allowance mo, hindi ka faithful, kumuha ng tithe. Kasabihin mo, Pastor, kulang. Kulang pa nga sa pamasahe ko. Naranasan ko rin yan. Nag-aral ako. Kulang. Pero hindi mo mamalayan, nakagraduate ka. Because you are faithful. Amen po ba? Amen. Hindi mo mamalayan, nakagraduate ka. Nakapasa ka ng board exam because you are faithful. Not because of your mind, your wisdom, knowledge, or strength, but because of the help of God. Amen. Because you are faithful. Yung mga maliit na bagay, tinitest lang tayo ng Panginoon. Amen ba? Binigyan ka ng 1,000, sabi mo, may pambili na ako. Pambili, pero ang una mong na-remember, may bibili ka. Amen ba? Hindi mo na una, naiuli, ibalik, ano? Anita po. Diyan magtitest, pag bigyan ka ng 1,000, anong nasa mind mo agad? Meron ka ano? Bibili. Hindi mo naisip agad ang ano? Ang Panginoon. That's why tinitest ka ng Panginoon. Hindi ka bibigyan ng Panginoon ng 5,000, 10,000 if you are not faithful. Saan? Sa 1,000. Tama. Amen ba? Amen. Pag nakatanggap ka ng 1,000, 1,000, magkano yung tithe? 500? Akala ko 500. Wow! Grabe. Praise the Lord. 50% dinalik mo sa Panginoon. Sana all. Diba? Huwag ka faithful sa ganyang bagay. Hindi ka makapagbibigay. Faithfully din saan? Sa mission. Because dapat una ang ayun po ba? Hindi yung mission. Hindi yung magbibigay ka dahil yung natas ako ng testimony ng missionary, bibigay ako dun. Basta hindi tama yung pagbibigay mo, wala ka pa rin blessing. Amen po ba? Dahil ang giving systematic, amen po ba? Hindi pwede na nadala ka ng emosyon na bigay ka. No! Ang giving ay merong sistema. Amen po ba? Dapat unang tithes. Pag hindi tama ang pagbibigay mo, wala yung blessing. Tandaan po natin yan. Amen po ba? Pag hindi tama ang ating giving, walang blessing yun. Dapat tama. Tithes, amen po ba? Mission, kung meron pa kayong giving dito sa church, meron kayong first fruit, okay. Basta unahin yung tithes. Amen po ba? Dahil yun yung pinakauna. Ibalik natin ang ating kapo. There are 4 types of areas of giving: tithes, mission, sacrificial, or first fruit. Increased offering, yun yung tinatawag natin na mission. Sabi dito, if you are not faithful in returning your tithes, then you cannot be faithful in missions. Tithes will strengthen our base. Ang tithes ay nag-strengthen ng ating base. Anong base? Local church. Amen po ba? Sabi dito, bring ye all the tithes into the storehouse, that there be meat in mine house. Tithes is used for the work of God and workers of God in our local church. Amen po ba? Yung tithes yung ginagamit dito. If your base is not strong, how can we support missionaries? Amen po ba? Kung hindi strong ang base, walang resources ang base, ang local church, how can we support missionaries? Dapat unahin muna natin yung ang base. Amen po ba? For example, when it comes in military, ang military hindi magpapadala ng mga
trupa. Kung una ang base ay weak, amen po ba? Intindihan niyo ba ako? Magpapadala ang military na mga tropa, magpapadala sila ng mga tropa kahit sa lugar. Kung yung kanilang base ay strong na. Amen po ba? In our church, dapat strengthen muna natin ang base natin. Palakasin natin muna ang base natin. Amen po ba? Isa-isa dapat magbibigay. Amen po ba? Support tayo ng support, tapos pinapabayaan natin yung church natin. Amen po ba? Hindi naman masama yung mag-support tayo. Pero, unahin muna natin yung, natin, local church. Amen ba? Unahin mo muna yung church. I'm not saying that everybody must give their tithes first before our church can support mission. But what I'm saying is that our church can be faithful in supporting missions if all of you will give your tithes. Amen po ba? Diyan po natin makikita kung faithful tayo sa ating ikapo, and then magiging faithful din tayo saan? Sa pagsusupport ng missionaries. Amen po ba? By the way, ang yung pag-support sa missionary, hindi po yung tithes nyo, ha? Ha? Amen po ba? Hindi yung tithes nyo, ha? For example, meron kang 1,000 or 100. Ilan yung tithes na 100? 10 pesos. Yung natira sa'yo, 900 pesos. Pag nagbibigay ka ng mission, it's all about faith na yun. Amen po ba? Bakit? Kukunin mo na sa 90% mo. That's why ang pagbibigay ng mission, it takes faith. Faith talaga. Bakit? Kulang na nga yung 100% mo. Amen po ba? Kulang na yun. Especially, may family ka, mayroong anak, mayroon kang binabayarang kuryente, tubig. Di ba? May pinagbabaon ka, may pinapakain ka, mayroon kang gatas, di ba? Minsan mayroon kang Shopee, di ba? Lazada. Kulang yun, di ba? Pag inuli mo na yung tithes, sabi mo, pambihira. Paano ba to? Kumuha pa ako ng mission. That's why it takes faith, di ba? Nakadepende sa faith mo yun. Sabi mo, 5% yung mission ko. Okay, kukunan mo. Amen ba? According to your faith naman, i-bait unto you. Di ba? Wala namang persayahan yun eh. Mabibigay mo lahat yung 90% mo. Okay, bahala ka kung wala matira sa'yo. Di ba? Bibigay mo lahat ng 90%. Tandaan po natin ang pagbibigay. Nandiyan pa ba kayo? Ang pagbibigay, hindi yun pilitan. Amen ba? Hindi ka pinipilit. Dahil pag pinipilit ka, wala rin yung blessing. Tama. Dahil sabi ng Bible, God loveth a cheerful. Mahal ng Panginoon yung magbibigay na nakasaya. Amen ba? Amen. Pag nagbibigay ka, dapat lumingiti ka. Amen ba? Hindi nakasimangot. Bakit? Walang blessing yun. Pag nagbigay ka ng offering, tapos yung mukha mo parang sungit, parang tinitingnan mo pa yung offering. Matira ba? O pa sana yun. Bayad ko pa yun ng kuryente. Mabibili ko pa ng gatas ng bata ko. Pag ganyan yung isip mo, walang blessing. Tama. Amen po ba? Amen. Dapat buo at masaya ka. Amen. At meron kang pananampalataya sa Panginoon. Napagpapalain ka ng ating Panginoon. Ano po ba? Yan dapat yung ating puso. Hindi tayo nagbibigay na meron tayong masakit yung loob mo. Huwag kang magbigay kung masakit yung loob mo. Amen ba? Huwag kang magbigay na parang nahihirapan ka magbigay. Huwag mo nang ibigay. Dahil wala pa rin blessing yan. Amen ba?
Sabi ng iba, Pastor, bibigay ko na lang, baka i-curse ako ng Panginoon. Okay, bigay mo. Diba? Kung ayaw mo i-curse ng Panginoon. Most churches that do not give and support mission are those churches who members not giving their tithes. Yung mga churches na hindi nagbibigay or nagsusupport ng missions, yan din ang mga churches or church members na hindi nagbibigay ng tithes. Dahil kung alam mo, mahal mo ang Panginoon at mahal mo ang gawain ng Panginoon, tandaan mo, mahuhulog ang loob mo sa gawain ng Panginoon. Amen po ba? Mahulog talaga. Pag nahulog na ang iyong puso mo sa gawain ng Panginoon, hindi na mahirap sa iyo ang magbigay saan sa mga missionaries. Amen ba? Dahil una, minahal mo na ang gawain ng Panginoon. Amen ba? Tama ba ako? Sabihin nyo lang pag mali ako. Talaga. Ako honestly, doon na simula akong mahirap mag-preach ng giving. Pero I try my best na mag-deep down ng turo ng giving sa mga tao. Kahit mahirap sila, kahit nasa bukid sila, kahit yung trabaho nila, nag-uuling ba? Ano yun, alam niyo yun? Oo. Kahit na magsasaka lang sila, I preach them. You know why? Hindi natin sila tuturuan ng pagbibigay. Hindi nila ma-experience kung paano ang pagpalain ng Panginoon. Kung magiging kontento lang sila sa kanilang ginagawa, kung magiging kontento lang sila sa kanilang buhay na ganyan, hindi nila ma-experience kung paano ang Panginoon mag-provide ng kanilang pangangailangan. Amen po ba? Yung people, kung ngayon hindi nahihirapan ka magbigay, you will never experience how the Lord will provide sa iyong pag-aaral. Nag-aral ako ng Bible school, wala akong support. By faith. Naging working student ako sa Bible school. Trabaho ako sa pastor. Bible school namin doon, hindi libre yung Christian. May bayad. Magbabayad kami ng dorm every month. Tapos, magbabayad kami sa aming pagkain. Magkano naman. Ngayon, isip ko ng pastor namin, kung pag-aaral nga sa secular, malaki yung bayad. Ngayon ba? Ngayon ba? Pero pagdating sa gawain ng Panginoon, mag-aaral ka ng Bible school tapos libre. Hindi pwede yun. Sabi ng pastor namin. Hindi pwede yun. Dapat, kung ano yung secular, pantay din tayo. Dahil yung pagpapastor is a highest calling. Amen ba? Is a highest calling. Kaya huwag nating baliwalain. I-degrade yung Bible school. Pataasin natin. Amen ba? Pataasin natin. Magsakripisyo tayo. Huwag tayong patatalo sa secular na sinasabi ng secular, mas marami silang alam. No. Mas marami tayong alam. Pag nagbasa tayo ng Bible, we are wiser than our teachers. Amen ba? Alam ba nila yung history ng church? Hindi nila alam, di ba? Alam na nila yung theology? Hindi nila alam. Di ba? Scatology? Hindi nila alam yun. Soteriology? Hindi nila alam yun. Bibliology? Turuan mo pa nga yung teaching mo. Di ba? Hindi nila alam yun. Yeah, sabi ko, nung naging worker ako sa church, naging student, working student ako, napakahirap. Yung allowance ko bibigay lang $350. $350 a week. Kaya nyo yun, allowance? $350? Hindi ko lang alam kung kaya nyo. Diba? I'm not saying na nagiging proud ako dito. But I share my experience. Sabi ko, Lord, ginawa mo yun sa akin para paintindi mo sa akin na magiging faithful ako sa mga maliit lang na bata. Can you imagine $350 a week yung allowance ko? Tapos yung babayaran mo sa ba? Sa tuition mo, sa kuryente, sa dorm, pagkain. $350 a week.
Sabi ko, Lord, sabi ko ko. Magta-tights pa ako. Kukunan ko pa yun ng tights. Kukunan ko pa ng missions. Kukunan ko pa ng first fruit. Kukunan ko pa yung Thanksgiving offering. Mag-anniversary. Grabe. Pero alam niyo kung mag-faithful ka. Mayroong gagamitin ng Panginoon na anong ka mga tao na nakakita ng iyong pangangailangan. Doon ka, narikikinig ba ako? Nakikinig ba kayo? Doon ka maa-amaze kung paano mag-provide ang Panginoon basta faithful ka lang. Amen. Sa pagbibigay ng tithes mo, mission mo, amen ba? Doon ka maa-amaze sa Panginoon. Nakalain mo nakagraduate ka ng Bible School. 4 years pa naman. Sabi ko, Lord, napakahirap. Pero praise God. Dahil pag faithful ka sa Panginoon, magiging faithful din ang Panginoon sa iyo. Naniniwala ba kayo dyan? Parang hindi kayo naniniwala. Yung ibig nyo parang amen. Walang conviction ba? Amen? Amen! Pag naniwala tayo sa salita ng Diyos, pag hindi tayo naniwala, hindi magiging totoo ang salita ng Diyos. Tandaan yan. Pag hindi ka maniniwala sa mga promises ng Panginoon, hindi yan mangyayari. Pag meron kang doubt, kahit isang doubt lang sa Word of God, hindi yan mangyayari. Kasi sabi ng Bible, wholeheartedly, dapat tayong manampalataya sa Kanya. Lahat ng salita ng Diyos, paniwalaan natin na mangyayari. Amen po ba? Kahit sa panalangin, kung mag-pray ka at tapos hindi ka naman naniniwala na sasagutin ng Panginoon, hindi yan sasagutin ng Panginoon. Dapat una, maniwala tayo. Meron tayong strong conviction na, Lord, alam ko, pag nag-pray ako, Lord, I know this is for you, para sa iyo to. Kung para sa iyo to, alam kong sasagutin mo. Sasagutin ng Panginoon yan. Dahil naniwala ka. Amen ba? Tandaan po natin, sabi ko na kanina, we need to strengthen our base locally to go globally. By not tithing, it will bring mercy. Kung hindi ka mag-tithes, tandaan natin, magdadala yan ng mercy. Sabi dito, sa Malakay, will a man rob God? Yet he robbed me. But you say, wherein he robbed thee? Sabi dito, in tithes and offerings. Ninakawan natin ang Panginoon. Saan? Sa offering. Tanda natin, death is a curse. Kung may utang ka, cursing yun. Amen ba? Sabi dito, owe no man anything. Dapat ang Kristiyano hindi pala utang. Amen ba? Hindi nangungutang. O hindi na sila nag-ibig. Alam nyo, paano ka magta-tithes? Dahil yung iniisip ko, kung merong perang dumating sa iyong kamay, ang nasa isip mo, agad yung utang mo. Diba, pambayad? Nawala na yung ang Panginoon. Anong sabi ng Bible sa Matthew 6:33? But seek ye first the kingdom of God and His what? Righteousness, and all these things shall be added unto you. O paano ka magiging added unto you yan? Kaya inuna mo utang. Amen ba? Nagiging cursing na sa'yo. Nagiging pabigat na yung giving sa'yo. Bakit? Dahil meron kang nagiging pabigat ng giving, di ba? Sa church namin, ito yung policy ng pastor namin. Sa church dapat walang utang. Kung mangungutang ka, paalam mo muna sa pastor. Dahil pag nangutang ka directly sa kapwa mo believer, yung kapwa mo believer, naman yun? Kumbaga, mayroong mercy ka. Amen ba? Aawa din sa iyo.
Yung danger that, ang danger dyan, pag nag-promise ka na sa ganito kababayan at hindi ka nakabayan, ito mangyayari. Mayroong friction dyan, yun po ba? Mag-create ka ng ano? Hindi mo pagkakatunawaan. Amen ba? Pag hindi ka nakabayad, mahihiya ka na magsimba. Amen ba? Dahil pag nagsimba ka, titingin siya sa'yo. Amen ba? O titingin siya sa'yo. Sabi niya, bakit titingin sa akin? Siyempre, alam mo na yun. Di ba? Maniningin. Nahihiya lang yun. Tititingan ka lang niya. Di ba? Nahihiya. Kaya magdadala yan ng hindi mabuting pag-uunawan sa church. Hindi ka nagsisimba dahil ano? Ayoko magsimba dahil nahihiya ako dahil tanga ka daw. Amen ba? Ngayon, hindi lang nagiging burden sa iyo ang pagbibigay. Pangalawa, nagiging burden na ang pagsasamba sa iyo. Diba na? Hindi ka na magsimba dahil may utang ka doon. Saan? Nakaparin mo. Sa kapwa mo believer. Amen ba? Ang ginagawa namin doon, pag nag-iram ka, bahala mo muna ka, pastor. Kung makita ni pastor na need mo talaga, ang gagawin niya, magre-raise siya sa church. Para wala kang utang. Kung talaga meron kang pangangailangan, na need mo talaga. Kung saan mo, meron kang nagkasakit yung ano mo, yung mama mo, o father mo, kailangan talaga ng ano. Ang gagawin doon, mag-raise. Mag-raise. Sa pastor, huwag ka nang mangutang doon. Ito na lang gagawin natin. I-release natin, i-share natin sa church. Kung sino magbibigay, bibigay mo. Kung hindi ka na mangutang, para hindi nasira yung testimony mo. Baka hindi ka makapagpapalit. Yun yung policy. Sana po, kahit ako, hindi ako nangungutang. Mahirap mangutang. Kahit sa pastor, mahirap pastor mangutang. Mahirap. Alam mo bakit? Pag nangutang ka sa kapwa mo, pastor, tapos hindi ka nakabayad, pagiging kalaban mo na yung pastor. Talaga yun ito. Sasabihin na pambihira yung kaibigan mo, pastor na yun. Nanghiram sa akin, hindi niya binaya. Di ba? Nahihiya ka na. Mabuti na kung pastor nakakaintindi, kung hindi. Itchismis ka sa kabila ng pastor. Itchismis ka bilog mo. Nahihiya ka. Amen ba? Kaya hindi. Number 2. Not only, hindi pa ako tapos sa point 1. Not only, a tithing is the least responsibility when it comes to giving. But also by not tithing, it will bring curse. But also tithing, it will bring a blessing. Yun po ba? Tithing, it will bring a blessing. Sabi dito, prove me now, herewith, saith the Lord of hosts. Have you proved God? The challenge of the Lord, prove me now, herewith. Prove mo ang Panginoon kung totoo siya. I-challenge mo ang Panginoon, Lord, kung magbibigay ako, I challenge you. I will be faithfully giving my tithes. Amen po ba? Number 2. Not only number 1, you cannot give mission faithfully if you are not faithfully giving your what? Your tithes. Number 2. If you do not support your own pastor faithfully. Bakit? Tandaan natin, let us open our Bible, Ephesians chapter 4, verse number 11. Chapter 4, verse number 11. Ano ba yung pastor? Alam niyo ba yung pastor ay nabubuhay lang sa pagpananampalataya? Ibig po ba? Nandiyan pa ba kayo?
Ang buhay ng pastor ay nabubuhay lamang sa pananampalataya. We are in the ministry not because of support. We are in the ministry because God called us in the ministry. Kahit kung support lang ang aming titingnan, ayaw namin magpastor. Bakit? Walang pera sa pastor. Tama yan, walang pera. Kung magkapera kami, babalik din namin sa ministry. Ay yung mga yung mga young people na pinadala doon sa tank, hindi nyo lang alam. Grabe yung sakripisyo ng pastor mo. It comes in money. Hindi niya na sinasabi sa inyo. Baka mahiya kayo. You have no idea how to sacrifice for you para madala lang kayo sa tao. Kahit na kahit wala pang balik. Pero umaasa kami. Umaasa siya na yung mga lahat ng nagasto niya, pag nag-faithful kayo, doon na siya makakabawi. Amen ba? Masaya na siya. Makita kayo na faithful na. Hindi yun makutumbasan ng pera. Yun yung faith ng man of God. Kahit sa sakripisyo, kahit pagkain niya na ng kanyang anak, ibibigay niya pa sa ministry. Oo. Yan yung minsan yung problema sa pastor. Problem. Subject yan sa Bible school. Problema ng pastor. Anong problema? Nag-aaway sila ng business nila. Dahil yung pera para sa anak, para paglalagay pa sa ministry. Talaga. Di ba, pastor? Kakain naman. Bibigyan niya pa sa ministry. Yun yung pananampalataya ng pastor. Akala nyo, pastor, yahay, o sa Bisaya pa, hayahay ba? Ako sa Tagalog, parang wala lang. Easy. Akala nyo lang, ang front namin, akala nyo lang madali magpastor. Akala nyo lang. Tandaan nyo, nabubuhay lamang kami sa pananampalataya ng Panginoon. Basahin natin. Ephesians 4, verse 11. Tinawag ng Panginoon yung pastor dahil sa ministry, hindi para sa support. 4 verse number 11. Yeah, and He gave some apostles, and some prophets, and some evangelists, and some pastors, and what? And teachers. Habang ni Pablo, sabi ni Pablo, binigyan kayo ng Panginoon ng mga apostles. Sa panahon natin, wala nang apostles. Some prophets, wala na yung prophets. Some evangelists, meron pa mga evangelists ngayon. Pastors, teachers. Tandaan po natin, tinawag sila ng Panginoon dahil hindi sa support. Hindi po ba? Hindi dahil sa pera. Tinawag sila ng Panginoon because of the ministry. Nagagamitin nila yung buhay nila para saan? Sa mga tao. Tandaan po natin, ministry is not a money. Ministry is people. Binigay namin ang buhay namin. Saan? Sa Panginoon. True. Saan? Sa mga tao. Wala naman dito yung Panginoon, hindi ba? Saan mo bibigay yung buhay mo? Sa mga tao. Dahil hindi ka makapag-serve sa Panginoon kung hindi ka makakapag-serve saan? Sa tao. Di ba? Amen po ba? Kung mahal mong Panginoon, mahal mong tao. Di ba? Kahit pag minahal mong tao, mahal mo na rin ang ang Panginoon. Kaya anong ibig sabihin mo, Brother Marvin? Tandaan po natin na mabuhay ang pastor sa pananampalataya. Wala siyang support. Amen po ba? Nandiyan na ba kayo? Wala support ang pastor. Kung merong church na magsusupport sa kanya, blessing yun. Amen po ba? Pero ang number one na magsusupport at magbubuhay sa kanya, yung mga taong naligtas through His life. Amen po ba? Naligtas ba kayo? Through His life. Amen po ba?
Wala kayo dito ngayon kung wala yung pastor. Hindi kayo nag-i-enjoy sa gawain. Hindi kayo nag-i-enjoy sa inyong Christian life. Hindi ka pupunta sa langit kung una. Kung wala yung pastor mo. Sabi ko ba? Dahil siya yung ginamit ninyo. Wala, hindi naman tayong nililipat natin yung ano dito, yung pastor. Natanda natin, meron tayong utang ng loob. Amen ko ba? Meron tayong utang na loob sa pastor natin. Dahil sila ang ginamit ng pastor. Sila ang ginamit ng Panginoon para maligtas tayo. Amen ko ba? Nandiyan ba kayo? Wow. Sarap ng Panginoon, no? Kung walang tao yung naging gamit ng Panginoon, hindi tayo magliligtas. Ako, pasalamat ako, mayroong taong ginamit ng Panginoon. Grabe yung patience niya. Kahit na ilang buwan kung pero parang, example, alam ko na yung visitation ng pastor. Yung people back noon, tinatandaan ko, every Saturday ang visitation mga pastor. Kaya Saturday, ang ginagawa ko, Saturday in the morning, wala na ako sa bahay. Saan ako pupunta? Kahit saan pupunta ako. Dahil alam ko, Saturday, bibisitahan ako ng mga pastor. Yun, talaga. O kayo, di ba, alam niyo na kung anong day na bibisitahan kayo ng pastor niyo, di ba? O, alam ko. Pero pasalamat ako na hindi siya naghinto. Grabe, sabi ko, pambihira ng pastor ko. Saturday, every Saturday, nandito. Sabi yung fake na pastor ko. Ngayon, missionary na sa kayo Thailand. Missionary Jerry John mo galing business course na grabe.